Welcome po mga kakuya, no? Kumusta po kayo? No, ako yung lingkod, Jonathan TV Bigs Vlogs po mga kakuya, nagbabalik, no? So, ang topic natin for today po mga kakuya, about naman to kung ano ang palatandaan na tunay na simbahan o church po mga kakuya, no? May altar ba ito o wala? Dahil ang ginagamit sa mga anti-Catholics ngayon ay stage, no? At trumpita at parang nag-Bible sharing lang, no? Ang tawag po doon ay fellowship, no? So, mamaya tunghayan po natin yan mga kakuya at patunayan pa natin yan dahil ang tunay na pagsamba talaga ay ang tinatawag na worship po mga kakuya, mayroong altar, no, mayroong sakripisyo, mayroong pag-aalay po mga kakuya mula nung Old Testament hanggang ngayon sa New Testament po mga kakuya. So bago natin umpisahan po mga kakuya, pasok muna intro. Po mga kakuya, nagbabalik, no? Ako yung lingkod, Jonathan TV Bigs Vlog. So umpisa na po natin po mga kakuya dahil sa ating topic ito, napakaganda at napakahalaga nito dahil dito natin manalaman po mga kakuya, baka maraming nagsasabi ay pares-parehas lang naman yan, no? Pero take note po mga kakuya, nagtayo si Kristo na isang simbahan lang, hindi marami. So napakarami ng iglesia ngayon, nagtataga na sila ngayon, nagsulputan na, umabot na po tayo ngayon ng 50,000 denomination sect registered sa buong mundo po mga kakuya. So nagtayo lang si Kristo ng nag-iisang iglesia lang po mga kakuya. So paano ba natin malalaman po mga kakuya na ang tunay na iglesia na tatag natin Panginoong Hesukristo ay meron talaga pong altar po mga kakuya, no? Yun po ang tunay na worship, merong pag-aalay, no, sakripisyo po mga kakuya. So sa lumang tipan po mga kakuya, ito po si Noah, no? So si Noah, pagkatapos ng baha, nagtayo siya ng altar para maghandog sa Diyos. Saan natin mababasa? Sa Genesis 8 verse 20 po mga kakuya, no? So dagdagan pa natin si Abraham naman, paulit-ulit siyang nagtayo ng altar bilang tanda ng tipan at pagsamba sa Diyos, no? Sa Genesis 12 verse 7 hanggang 8, hanggang 13 hanggang 18 po mga kakuya. So si Abraham po yun, no? So paulit-ulit daw siya nagtayo ng altar po mga kakuya. So meron talagang altar po mga kakuya, no? Sino kaya ang nakasunod nito ngayon hanggang ngayon sa New Testament, no? Sa Old Testament itong binibigkas natin si Moises at Israel, no? Sa panahon ng Exodus, inutos ng Diyos na ang paggawa ng altar para sa handog, no? Sa Exodus 20 verse 24 hanggang 26, no? Sa Exodus 27 verse 1 hanggang 18 po mga kakuya. So inutos daw ng Diyos kay Moises gumawa ng altar para sa paghandog. So meron talagang altar po mga kakuya, biblical talaga, no? So malalaman natin sa mga anti-Catholics ngayon, walang altar, yan po ay hindi tunay na worship po yun mga kakuya. So sa tabernakulo at ang templo ni Solomon po mga kakuya, no? Sa Old Testament pa ito, laging sentro ang altar bilang lugar ng paghahandog, no? So ibig sabihin sa panahon ni Solomon, no? So templo ni Solomon po mga kakuya, laging nakasentro daw ang altar para po sa paghahandog po mga kakuya. So napaka-biblical din pala talaga po mga kakuya, no? Ang altar talaga hindi yan mawawala sa tunay na pagsamba. Sa bagong tipan po mga kakuya, ang sakripisyo sa krus ni Kristo, no? Naging katuparan ng lahat ng handog sa lumang tipan. No, ang krus mismo ay altar kung saan inihandog ni Kristo sa Hebreo 13 verse 10 hanggang 12, no? So sa ikalawa, sa misa, ang simbahang Katolika, no, mayroon pang altar din dahil inaalay ang katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, no? Iisang sakripisyo na ipinagpatuloy at ipinadama sa atin. So therefore po mga kakuya, sa New Testament si Kristo na, no, ang handog, no po mga kakuya, no? Na kaya nga mayroong lamisa at mayroong ritual ang mangyayari doon, no? Ang alak at tinapay ay maging tunay at dugo at katawan ni Kristo. So yan po ang banal na Eucharistia. So kung walang Eucharistia, no, walang pari at walang Eucharistia, no, yan ay mga piki talaga yan at hindi yan tunay na pagsamba. So ikalawa, ang mga unang Kristiyano ayon sa mga church fathers ay nagtitipon sa paligid ng altar para sa breaking of bread, no? Breaking of bread sa Gawa 2 verse 42 hanggang 46 po mga kakuya. Kaya makikita na ang tunay na simbahan ay hindi nawalan ng altar. Tandaan natin, tiknot, ang tunay na simbahan daw ay wala talaga, hindi daw talaga mawalan ng altar. Sa lumang tipan, ang altar,
no, ng hayop na handog, no. So sa Old Testament ang altar ay hinandog doon ay hayop. Sa Bagong Tipan, altar na sakripisyo na mismo ni Kristo na naroon ang bawat misa. Ito Eucharist, Holy Eucharist, yan po sa New Testament po mga kakoy. Sa Old Testament mga hayop ang hinahandog doon, no. So sa New Testament si Kristo na po ang lahat ng katuparan, siya na ang tunay na handog na hindi na matumbasan kahit kanino. Wala nang iba kundi si Kristo na po mga kakuya. So dito, so ano bang tawag naman din sa mga taong gamit lang altar, no? Ano bang ibig sabihin nito? Konektado ba sa Old Testament, sa New Testament itong tinatalakay natin po mga kakuya, no? So magkaugnay po mga kakuya sa Old Testament hanggang sa New Testament. Sa Lumang Tipan, anino at paghahanda, no. So ito yung sa Old Testament ito anino lamang at paghahanda, no. So paghahanda dito ay tinatag ng tipan ni Yahweh sa Israel. Kalawa, ang altar, handog at dugo ng mga hayop ay paghahanda at larawan ng darating na sakripisyo ni Kristo. Grabe, no. Ikalawa, sa Bagong Tipan, katuparan na. Ito na yung katuparan, si Kristo na. Si Kristo ang naging tunay na handog, no, sa altar ng krus. Ikalawa, lahat ng pinapakita sa Lumang Tipan ay natupad sa kanya. Sa Hebrew 10 verse 1 hanggang 10 po mga kakuya, no. So grabe, no. So ibig sabihin ang ginagawa ng Old Testament, no, isang anino lamang. So sa katuparan na tunay na paghandog na talaga, yun pala ay si Kristo na po mga kakuya. Ayon po yan sa Hebrew 10 verse 1 hanggang 10, no. So mga halimbawa ng konektado, ng koneksyon nito. Si Noah, ang altar ay sa Genesis 8 verse 20, katulad ni Kristo na naghandog, nag-alay para sa kaligtasan. Kalawa, ang altar ni Abraham sa Genesis 22, hudyat ng pag-aalay ng anak na tupad kay Jesus. So tandaan natin sa Old Testament talaga yan ay anino lamang, no, sa parating na wala nang iba kundi ang katuparan ng lahat, walang iba kundi nga si Kristo na. Dugo ng kordero sa Pasko sa Exodus 12, no. So sa larawan ng dugo ni Kristo, kordero ng Diyos sa Juan 1 verse 29 po mga kakuya. So sa mana ng ilang, mana sa ilang po mga kakuya, larawan ng Eucharistia, tunay na tinapay na buhay sa 1:6 verse 48 hanggang 51 po mga kakuya. Kaya masasabi natin sa Lumang Tipan po mga kakuya ay pangako, sa Bagong Tipan ito ay katuparan po mga kakuya. Yan po ang ibig sabihin dito po mga kakuya, no. So dito ano ang matatawag ba ang stage, lalo na kung mga sekta ay matatawag ba ng worship ito po mga kakuya sa kanilang mga ginagawa? So matatawag nga itong worship ang kanilang ginagawa, nag-fellowship, kantahan, no. So fellowship, no, talagang dito natin matunghayan po anong pagkakaiba ng worship at fellowship, no. So ano ang worship ayon sa Biblia? So ano daw worship ayon sa Biblia? Ang tunay na pagsamba o worship, no, ay hindi lang basta pagtugtog, pagkanta o pangangaral sa isang stage, no. So sa Lumang Tipan lagi itong kaugnay ng altar at sakripisyo sa Genesis 8 verse 20, Exodus 20 verse 24. Sa Bagong Tipan ang sakripisyo ni Kristo, no. So sa krus ang sentro ng pagsamba at ito'y ginawa nating present sa altar sa misa. Ito itawag Holy Eucharist sa 1 Corinto 10 verse 16 hanggang 21, Hebrew 13 verse 10 po mga kakuya. Kung stage lang ang gamit natin o stage lang, lalo na sa ilang mga sekta, so matatawag ba ito na worship? So una, ang tawag dito ay gathering o fellowship, praise service, pero hindi ito sakripisyong pagsamba gaya ng inuutos ng Diyos mula pa sa Lumang Tipan. Kaya delikado talaga kahit araw-araw tayo dyan magsamba sa inyong kapilya, kung wala ngang sakripisyo, walang Eucharistia, ay hindi yan matatawag na worship po mga kakuya. Ito ay matatawag na fellowship, gathering, praise service, no. Pero hindi ito sakripisyong pagsamba gaya ng inuutos ng Diyos mula pa sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Kaya kasi walang isang altar na inuugnay sa handog ni Kristo, puro kanta, salita at minsan performance. So parang concert na lang ito po mga kakuya. So hindi siya maialay talaga sa Diyos, no. So hindi siya talaga matatawag na worship talaga po yan, no. So na klarong-klaro po yan, no. Fellowship, gathering, service, praise service po mga kakuya. Ikalawa, ang ganitong uri na maaring matawaging pagpapuri, praise o pag-aaral, Bible study, pero hindi ang kumpletong worship gaya ng pagkaunawa ng Biblia at ng unang
Kristiyano. So talagang may kulang, kasi talagang kulang na kulang talaga, no? So hindi siya kumpleto. So hanggang doon lang sila, pero wala silang sakripisyo, wala silang pari, lalo na pari talaga ang mangunguna, no? So wala silang Eucharistia. Yun talaga ang kulang sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. Kahit araw-arawin natin diyan na magsamba tayo o mag-fellowship sa inyong church, ay wala talagang pagsamba ang mangyayari po, mga kakuya. Kaya nga, ipanalangin natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya na matagpuan nila ang tunay na pagsamba. Sa Juan 4 verse 23, darating ang oras at ngayon dumating na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So ibig sabihin sa Diyos Ama at sa Banal na Espiritu at katotohanan, walang iba kundi si Kristo. Ito ay sa Juan 4 verse 23, ito ay Trinity po, mga kakuya, no? Ama at Banal na Espiritu at katotohanan. Si Kristo dito ay ang katotohanan. Ang Espiritu at katotohanan ay si Kristo mismo sa Juan 14 verse 6. Kaya kung wala ng sakripisyo niya sa altar ng misa, kulang ang tinatawag nilang worship. So kulang talaga kung walang pag-aalay, walang sakripisyo sa altar, at lalo na walang altar. Paano matatawag ng wala nga silang altar, no? Ibig sabihin kung may altar, mayroong pag-aalay diyan, may gagawin dapat diyan. No, mayroong pag-aalay. No, so kung walang altar, wala talaga, zero balance po 'yan. Kaya matatawag natin 'yan fellowship, gathering, praise service lang, no? So hindi siya pwede i-apply sa tunay na pagsamba po, mga kakuya. Kaya masasabi ko ang stage lang at walang altar, ninugnay sa sakripisyo ni Kristo, hindi ito ganap na worship ayon sa pamantayan ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan po, mga kakuya, no? So ang worship, ang tunay na simbahan ay may altar, sakripisyo at Eucharistia, no? So sa worship sa mga sikta, matatawag stage, kanta, preaching lamang. So sa Katoliko, ang tunay na worship sa tunay na simbahan ay may altar, sakripisyo at Eucharistia, no? Sa versus worship ng sikta, stage, kanta at preaching lamang, no? So ibig sabihin malayong-malayo talaga sa tunay na pagsamba po, mga kakuya, no? So talagang napakaganda ang ating topic natin for today po, mga kuya. So malalaman pa lang natin sa altar pa lang ito po, mga kakuya, no? So kung walang altar ay walang talagang mangyayari diyan na may paghahandog, no, pag-aalay, no? So sa Old Testament nga, mga hayop ang hinalay, pero sa New Testament si Kristo na mismo pang pinamangunahan ng mga ating mga kaparian. So sa ibang sikta, pastor, wala naman talagang authority. Ang tunay na mangunguna talaga sa worship o talaga sa mga ganitong pagsamba ay dapat pari, no? So yan po, ang si Kristo ay walang hanggang pagkapari, no? So siyempre ang kanyang mga alagad din ay pari din, no? So hindi man pwede na chief police ka tapos barangay tanod lang yung mga alagad mo, hindi, parang hindi tugma. So kung pari siya, no, walang hanggang pagkapari si Kristo, ay pari din ang kanyang tagasunod. So talagang napakaganda. So ulitin ko ang worship ng Katoliko, no? Ang worship, ang tunay na worship o tunay na simbahan, may altar, sakripisyo at Eucharistia, versus sa mga worship ng sikta, stage lamang at kanta at preaching lamang. So wala yung pag-aalay o sakripisyo o tinatawag na Eucharistia po, mga kakay. So hindi talaga sila magtawag na tunay na pagsamba o worship po. Kulang, kung baga kulang talaga at nakulang. So ipanalangin natin po, mga kuya, na matagpuan nila ang banal na Eucharistia, tunay na pagsamba at receive body of Christ, na siya ang tunay at dugo ni Kristo. Hindi to simbolo, kundi yan ay presence taga, no? Talagang si Kristo mismo ang ating matatanggap dyan sa banal na Eucharistia, tunay na dugo at tunay na laman, no? So si Kristo po yun, na wala na tayong pag-alinlangan dapat yan, dahil yan ay ang katuparan ng Old Testament, no? Isang anhino lamang, no? So pagdating sa New Testament, si Kristo na ang katuparan ng lahat po, mga kakuya. So talagang napakaganda ang ating topic natin for today po, mga kuya. So ipanalangin natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya na matagpuan nila ang tunay na pagsamba po, mga kakuya. Dapat may altar at pagkaalay, no? So talagang may sakripisyo, no? So pang pinamangunahan ito ng mga ating mga kaparian. So kung pastor ang nangunguna sa iyong church, ay piki din yan, ay dahil ang pastor ay wala talaga niyang authority pagdating sa worship po, mga kuya. So dapat ang tunay na worship may pari, may altar, no? May pag-aalay, sakripisyo, at ang higit sa lahat pang, mga kuya, dito ay matatawag na Holy Eucharist po, mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya, no? So nawa ipanalangin natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya. 50,000 SEC registered SEC sa buong mundo po, mga kakuya, no? So may isang simbahan lang na itinatag si Kristo. So
ano daw, ulitin ko, paano natin malalaman yon? May altar at may pag-aalay at may talagang matatawag na may banal na misa o Holy Eucharist. Yan ang tawag, ayan ang tamang worship po mga kakuya. Sana matagpuan nila ang tunay na pagsamba po mga kakuya. No? So muli, maraming salamat. God bless po sa ating mga kakuya. Pro Deo et Iglesia, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Curse, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. So tandaan natin kung walang panalangin ng isang tao, ayon sa ating mga church fathers, ay patay, no? Walang oxygen, no? So kailangan manalangin tayo araw-araw po mga kakuya, devotion, the Holy Rosary, lalo na po ang buong pamilya, no? So lagi tayong manalangin, no? So talagang lagi tayong tumatawag sa Diyos, no, na siya ang makapangyarihan sa lahat. Wala tayong magagawa kung wala talaga, hindi tayo hingi ng tulong sa Diyos, no mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa atin lahat po mga kakuya. Pro Deo Iglesia, ingat po tayo palagi. God bless.